Tumaas din ang level ng Marikina River kaya nalubog pati mga sasakyang nakaparada. Binaha rin ang ilang bahagi ng mabundok na probinsya ng Rizal. Narito ang aking pagtutok. Pagputok ng liwanag, makaranang halos buong magdamag na pag-ulan, umakyat ang level ng Marikina River dahilan para malubog ang mga sasakyang nakaparada sa tabi. Si Louie ang may-ari ng lumubog na kotseng kulay ginto. Kaarawan niya ngayon. At birthday gift daw ng misis niya ang kotseng bubunga na lang ang kita ng kanyang datnan kaninang umaga. Hindi ko po namalayan siya na tataas yung tubig kasi nung gabi pagpunta ko rito, okay pa naman, hindi pa mataas yung tubig. Yun kaninang 5:30, magsusundo na sa asawa ko. Nag-alarma na tapos nakita ko, nakalubog na po siya. Tinalian ng Marikina Rescue ang mga kotse para hindi na anurin. Maiaahon mo po yan sa paghupa na ng tubig. Paghupa, ayun, parang pupunta dito yung mga ng munisipyo rin. Pinatrolyahan naman ng mga otoridad ang Marikina River para i-monitor ang level nito matapos na ilagay sa first alarm ng Marikina City LGU ang sitwasyon. Kalahati ng volume ng tubig ng Undoy binagsak kaninang madaling araw eh. Yung tubig hindi bumagsak dito sa Marikina mismo eh. Upstream area eh. Based on our computation, around 6 o'clock or 7 o'clock bababayan dito sa Marikina River. Kaya as early as 4 o'clock sinasabihan namin sila. Samantala sa Taytay Rizal naman, baha ang bumungad sa mga residente pagliwanag kanina. Mula sa kalsada, pumasok ang tubig sa bakuran ng mga bahay. Sakuha naman ng mga residente sa ilog na sakop ng Sitio Wawa. Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal, kita ang puwersa ng tubig na bumabagsak mula sa kabundukan. Kaninang hapon, kinumpirma naman ng Rizal Provincial Government na wala na silang naitalang iba pang flooded areas. Sa sakayan naman ng mga bangka na tatawid patungong Talim Island sa Binangon ng Rizal, kapansin-pansin ang paghihigpit na ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard at Binangon ng LGU. Makaraan ang trahedyang naganap rito kamakailan sa pagtaob ng isang bangka kung saan halos 30 ang namatay. Mapapansin maluwag ang seating arrangement ng mga buwibiyahing bangkang demotor. Bibigay na tayo ng tamang bilang ng pasahero at siyempre inuobliga natin magsuot ng life jacket. Iwalay na rin po natin yung mga large scale na cargo po nila. Dinagdagan rin po natin yung mga tao na nandun na naka-duty. Para po 24/7 po meron pong nagbabantay doon para masiguro na napapatupad po yung mga safety inspection na kinakailangan bago po umalis yung mga motor bangka. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.